Magandang araw mga kabarangay. Kumusta na po kayo? Muli, ako po si Jeffrey at sa video ito, muli nating pag-uusapan ang isa na namang pinakamahalaga na tanong tungkol po sa katarungang pambarangay. Ang tanong, kailan nga ba nagsisimula ang pagbilang sa 6 na buwan na palugit sa pagpapatupad ng isang amicable settlement? Mga kabarangay, alam po natin na ang amicable settlement ay isang kasunduang pinagkasunduan ng dalawang panig sa harap ng lupon tagapamayapa. Kapag napirmahan po itong amicable settlement, ito ay may bisa ng isang final judgment ng korte. Pero paano kung ang mga kasunduang ito ay hindi natupad? Ayon po sa batas, may 6 na buwang palugit o period kung saan ang lupon ay pwedeng magpatupad o i-enforce ang settlement. Pero, kailan ba nagsisimula ang pagbilang sa 6 na buwan na ito? Okay, kapag ang obligasyon sa kasunduan ay agad na dapat bayaran o tuparin sa mismong araw ng pagkakasundo, ang pagbilang ng 6 na buwan ay magsisimula sa mismong petsa ng kasunduan o yung pong kanilang pirmahan sa harap ng lupon. Halimbawa, nagkasundo kayo noong January 1 na magbabayad ng utang. Simula January 1 hanggang July 30 ay may kapangyarihan ang lupon na ipatupad ang kasunduan sakaling ang isang panig ay hindi sumunod sa kasunduang iyon. Ito po ay batay sa Supreme Court sa kasong Marquez versus Escueta, GR number 156228, December 10, 2003. Tandaan, kung hindi kaagad kumilos sa loob ng 6 na buwan, kailangan nang idulog sa hukuman ang nasabing hindi pagtupad sa kasunduan. Ito naman, kapag mayroon pong takdang petsa sa hinaharap, paano naman kung ang napagkasunduang obligasyon ay dapat tuparin sa ibang petsa? O halimbawa, mayroong naging kasunduan noong January 1 pero ang bayad ay dapat gawin sa February 15. Paano ito? Sa ganitong kaso mga kabarangay, ang 6 na buwan ay hindi bibilangin mula sa January 1, kundi sa February 15. Ang petsa kung kailan naging due and demandable ang obligation para magbayad. Kaya po, ang huling araw ng enforcement ng lupon ay August 15. Ito ay para bigyang daan ang makatarungan at practical na panahon sa pagpapatupad ng kasunduan. Ngayon, bakit ba may 6 na buwan na palugit para sa enforcement ng barangay settlement? Ayon pa rin po sa Supreme Court, sa kaso ni Vidal versus Escueta, ang layunin nito ay upang bigyan
ang mga panig ng isang simple, mabilis, at murang pag-aayos ng kanilang mga sigalot. Ito rin ay para hindi na kailangang dumaan sa korte na mas matagal at magastos ang proseso. Atin pong laging tandaan na ang layunin ng katarungang pambarangay ay makamit ang kapayapaan sa komunidad sa paraang praktikal at siyempre yung makatao. Kaya po mga kabarangay, para po ito sa lahat, tandaan natin, siguraduhin may malinaw na petsa kung kailan dapat tuparin ang kasunduan. Ito po yung inilalagay sa KP Form number 16. Kailangan po, bawat detalye doon, malinaw. Itala ang petsa ng due date para malaman kung kailan matatapos ang 6 na buwan. At kung lalampas na sa 6 na buwan at hindi pa rin tinutupad sa korte na ito, dapat idulog. Kaya po kung ikaw ay Lupon Chairman o Lupon Secretary, tandaan ang mga petsa para maagap na maipatupad ang mga settlement kung kinakailangan. Kailangan po talaga na meron tayong records ng mga kasong idinudulog sa Lupon. Ayan mga kabarangay, malinaw po na kung kailan dapat bilangin ang 6 na buwang padugit sa pagpapatupad ng isang amicable settlement. Kaya po naman, kung nakatulong sa inyo ang video na ito, maaari nyo po itong i-like. Maaari nyo din itong i-share sa inyong mga kakilala na may ganitong concern. At para po doon sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe dito sa Katarungang Pambarangay Channel at pakipindot na rin po yung notification bell para sa susunod na mga pagpapalabas po natin ng video, kayo po ay ma-update. Okay? Marami pong salamat muli at ako po si Jeffrey.